Good day everyone. Today we'll be learning about control structures. So what are the types of structures? So how do we use these control structures and what are the benefits of this? So let's go. So what are control structures? So control structures are fundamental components in programming that determine the flow and execution of instructions in a program. So kumbaga ang control structures is mao ang gabuot kung unsaon pagdagan ang mga instructions sa usa ka program. So kini makatabang sa pagkontrol kumbaga kung unsa mga instructions ang ipamutang base sa condition o pagbalik-balik. Next is why are control structures important? So first, we have improve efficiency. So avoid repetitive code, enables decision making. Programs can react to different inputs, handle automation, useful in real-world applications like data processing, user interactions, and AI. So, syempre, nganong important yung control structure. So, makatabang sa efficiency, makikaya na pagsulat o balik-balik sa mga code. Pagkadua, makahimo og decision. Ang program is maka-respond based sa usa ka input. Pagkatulo is makagamit sa automation. So, magamit ang data processing, user interaction o mga artificial intelligence, kumbaga. So, three basic structures. So, first, na atay ginatawag nga linear structures. Linear structures, a sequence of instructions executed one after another. Example is the first input number, second process, third output result. So, ang linear structures is mao yung pinakasayon kung matang sa control sa structures. So, kini murag gipadagan sa matang structures nga sunod-sunod ra kumbaga. So, gikan sa taas padulong sa ubos. So, kasagaran kini gamiton sa mga basic computations sama sa mga pagkuha og input, pag-process og data o pagpakita sa usa ka resulta. Sunod is relational structures, decision-making structures based on conditions. Example, if, else, and switch statements. Relational structures. So, ang relational structures is naghatag og decision sa program. So, gigamit kini sa pagpili kung unsay mga sunod-sunod basihan sa usa ka kondisyon. So, ang mga if, else, o switch statements kay kasagaran gamiton sa ingani nga struktura. Last is ang loop structures. So, ang loop structures, makatabang ni kung baga nagbalik-balik ang usa ka set sa instructions hangtod sa mahuman ang usa ka condition. So, adunay duha ka example sa loop. Natay gitawag nga for loop kung kay balo na kita pila kung kinahanglan ka pila balik-balikon ng usa ka kondisyon. Ang while loop is kung magbalik-balik hangtod sa matinuod ang usa ka kondisyon. So, mao nay loop structures. Next is ang comparison sa linear versus relational. So, ang usa ka lahi sa linear o relational structures, ang linear is magpadagan sa mga instructions sunod-sunod sa mga kondisyon. Ang relational is nagpadagan ra base sa usa ka kondisyon. So next is ang linear versus loop. So usa ka lahian sa linear o loop structures. So ang linear is gapadagan sa matag steps sa usa ra ka beses, while ang loop is gapadagan sa gautro-utro hangtod sa ang condition sa ang usa ka condition is matinuod. So gamit ang loop, so malikaya na to ang pagsuwat sa parehas-parehas nga code nga nagbalik-balik. So mao nang kalahian sa linear o ang loop. This is ang relational versus ang loop. So lay ang gamit sa relational o loop structures. So ang relational structures is mag-check rasa sa usa condition kung usa ra ka beses o
gadagan sa usa ka steps or sa usa ka kondisyon. While ang loop structures is mag-check sa kondisyon kada balik-balik hangtod nga mahuman ang usa ka proseso. So mao na ang relational o versus loop. Okay, so practical application. So unsay gamit sa matag struktura? So first, linear displaying static messages. 2, relational validating user input. 3, loop iterating over data. So kumbaga ang linear is ginapakita ang simple lang nga mga mensahe. Ang relational is pag-validate sa usa ka user input. Then pagkatulo is ang loop sa pag-iterate sa daghang mga data or mga conditions. So mao na ang practical applications or gamit sa matag struktura. Next, natay gitawag nga flowchart. So actually connected lang gyapon sa control structures. So review lang ta. So ang flowchart is makatabang sa papakita sa mga daghan nga steps sa program gamit ang mga simbolo. So mga symbols. So natay ginatawag nga mga oval which is our start and parallelogram input output. Rectangle is the process ug ang diamond is ang decision making. Now, pananglitan ang flowchart or unsay connected sa linear flowchart. So kini nga pananglitan sa linear flowchart nga gapakita ra sa sunod-sunod nga dagan sa program nga walay condition. So ang relational sa flowchart is nga gapakita sa mga decision making process ni siya gamit ang if ug else nga structures. Unya ang loop sa flowchart is gapakita sa proseso nga gabalik-balik nga ang kondisyon kay dili na tinuod. So kumbaga mag-utro-utro siya hangtod magdepende or mabag-o ang usa ka kondisyon. So the summary of this presentation is unsa ang control structures. So in short, control structures is ga-control sa usa ka program. Ginatabang kita sa pagbuot kung unsaon pagpatuman sa steps or instructions sa gusto nato nga pamaagi. Panggadua is tulo ka mga instructions. So mao ra tong ginatawag nga linear structures nga sunod-sunod nga mga utos or walay decision or pagbalik-balik. Pagkadua, relational structures makahimi og decision depende sa kondisyon nga gitawag nga if o else. Pangkatulo, ang loop structures nga balik-balik ra hangtod matuman ang condition or for o while loops. No, pagnantaw sa kalain sa matag struktura, so linear ug relational. So ang linear diretsong dagan, ang irrelational is mupili base sa kondisyon. Linear versus loop. So ang linear is munong human matuman ang tanan. Then loop is mupadayon hangtod nga false na ang kondisyon. Relational ug ang loop, ang relational is mupili sa usa ka beses. Ang loop is mupadayon hangtod nga false ang kondisyon. So paggamit sa control structure sa tinuod nga kinabuhi is ang linear is kapakita og welcoming message sa usa ka website, while ang irrational is pag-check og sakto ba ang password sa usa ka login system. Mao tong yes or no na true or false nga condition. Ang loop is pagbasa sa mga listahan sa estudyante sa usa ka database. Then, ang hinungdan sa pagsabot sa control structures is mapadali ang pagpa-efficiency sa usa ka code. So, makahimo og mga smart application, glass makagamit sa web development, robotics o mga artificial intelligence. So, pagsabot sa control structures is makatabang sa usa ka programming skills. So, that's all. Thank you.